Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for feedback and control systems at ang topic natin ngayon ay root locus and Nyquist criteria. So talakayin muna natin ang root locus. So ano ba ang root locus? Ang root locus technique ay inintroduce ni W.R. Evans noong 1948 para mas madali natin ma-analyze ang ating mga control system. So ang root locus technique ay isang powerful tool kung saan ina-adjust nito ang lokasyon ng ating mga closed loop poles, okay, sa pamamagitan ng pagbari ng isa o higit pang mga system parameters para makuha natin yung pinaka-desired system performance ng ating mga control system. So ang root locus ay isang graphical representation sa ating S-plane, okay? At ito ay symmetrical sa ating real axis. So yung mga false and zeros na nag-e-exist sa ating S-plane ay pwedeng maging real or complex, okay? Yung pinaka-value niya. Now, let us consider this diagram below. So, nakita nyo niya sa mga naunang topic natin. Yung diagram na yan ay an example ng feedback control system. At sabi natin na didetermine natin yung pinaka-characteristic equation ng ating system sa pamamagitan ng pagkuha ng pinaka-equation ng ating denominator. So, doon natin nakukuha yung pinaka-characteristic equation ng ating control system. So, katulad dito, okay? So, yung S times ng S plus 1 times ng S plus 2 plus K, yan yung pinaka-characteristic equation nitong system na ito. Okay? So, yung mga roots na nakukuha natin dyan sa characteristic equation na nagde-determine kung paano yung magiging itsura ng graph natin. So, yung mga roots na nakukuha dun, ang tawag dun ay root loci or root. Okay? Now, let us discuss rules for construction of root locus. So, ang unang rule, kailangan i-locate muna natin yung open loop poles and zero sa ating S-plane. Pangalawa, hanapin natin yung number of root locus branches. Okay? So, ang root locus branches, okay, ang symbol niya ay capital letter N. So, nagbabranch out yan, nag-start yan mag-branch out sa open loop poles natin at nag-e-end yan sa ating open loop zeros. So, yung number of root locus branches natin, which is N, yun ay equal kay P, okay, which is the number of finite open loop poles, or pwede din yung N natin ay equal dun sa Z natin, which is finite open loop zeros natin. Depende kung sino ang mas malaki, kung si P o si Z ba. So, ang N natin ay equal kay P kapag ang poles natin is greater than or equal sa ating zeros. Now, ang N naman ay equal kay Z if yung poles natin ay less than sa ating zeros. Okay? Now, ang pangatlong rule, okay, ay identify and draw the real axis root locus branches. Okay? So, kapag daw yung angle ng ating open loop transfer function ay nasa point ng add multiple ng ating 180 degree. Okay? Ibig sabihin ng add multiples ng 180, ito yung product na nakukuha natin kapag yung 180 degree natin ay multiply natin sa add number. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin yung point na yun ay nasa ating root locus. Okay? So, yung mga add number ng ating open loop poles and zeros, kung ito ay nag-e-exist sa pinaka-left side ng ating real axis, ibig sabihin yung mga point na yun lies, okay, dun sa ating root locus branch. Okay? So, ibig sabihin, yung mga points na yun na naglalay sa ating branch na yun, okay, ang tawag natin doon ay real axis, okay, ng ating root locus branch. Now, let us discuss yung rule 4, which is find the centroid and the angle of asymptote. So, may mga consideration tayong dapat i-consider, okay, sa paghahanap ng ating centroid and the angle of asymptotes. Okay, so una na dito, kapag daw ang P natin ay equal sa C, ibig sabihin lahat daw ng ating root locus branches ay nag-i-start, okay, sa pinakadulong point ng ating open loop poles at ito daw ay mag-e-end din sa pinakadulong point ng ating zeros. Okay? So, kapag naman ang P natin ay greater than C,
Okay, so ang behavior ng ating mga zeros, yung pinaka number of root locus branches daw natin ay magi-start, okay, sa pinakadulong point ng ating open loop post, at ito ay mag-e-end sa pinakadulong point ng ating zeros. At yung difference ng ating post sa zeros, okay, yung number ng root locus branches natin ay mag-i-start sa pinakadulong point ng ating post at mag-e-end sa infinite. Okay, walang katapusan na point ng ating mga zeros. Okay, so dun sa last one, kapag naman ang P natin ay less than C, so ang behavior ng ating mga poles, yung number of root locus branches ay mag-start sa pinakadulong point ng ating open loop post at mag-e-end sa pinakadulong point ng ating zeros. At yung difference ng ating zeros sa post, yung number of root locus branches ay mag-start sa infinite point ng ating open loop post at mag-e-end naman sa pinakadulong point ng ating zeros. Okay? So, dun sa mga condition natin kanina, ibig sabihin, kapag ang P natin ay hindi equal kay C, ibig sabihin, yung mga root locus branches natin ay nag-a-approach sa infinity. Okay? Ang asymptotes natin, ang nagdetermine ng direksyon ng ating root locus branches. Now, yung pinaka-intersection ng mga asymptotes natin sa real axis, ang tawag natin doon ay centroid. At ang formula ng ating centroid ay ito. Okay, ang symbol niya ay alpha. Okay, so alpha is equal to the summation ng real part of the finite open loop post minus the summation ng real part of the finite open loop zeros over P minus C. Okay, so ang formula naman ng asymptotes, ang symbol niyan ay theta. Okay, so ito yun. Ito yung pinaka-formula ng asymptotes natin para makadetermine natin siya. That is theta equal to the quantity 2q plus 1 times 180 degree over P minus C. Kung saan ang Q natin ay, ang value nun ay from 0, 1, 2 hanggang P minus C minus 1. Okay? Now, let us discuss Rule 5. Find the intersection points of root locus branches with an imaginary axis. So, sabi niya, makakalculate daw natin yung pinaka-point ng root locus branch natin kung saan siya nag-intersect sa ating imaginary axis. At madidetermine daw natin yung pinaka-value ng ating K using the root array method and special cases. So, may tatlong consideration tayong dapat i-consider, okay, para masunod natin itong Rule 5. Sabi niya, kapag daw lahat ng element, okay, sa kahit anong row, okay, dun sa ating root table ay puro 0, ibig sabihin, yung pinaka-root locus branch natin ay nag-intersect sa imaginary axis. Okay? So, another consideration, ay identify daw natin yung pinaka-row, okay, kung saan tayo magko-compute ng ating k-value. Okay? At iset daw natin yung pinaka-first element na yun ng 0. At tignan natin kung lahat ba dun sa pinaka-element dun sa row na yun ay magiging 0 lahat. Tapos dun natin kukuhanin yung pinaka-value ng ating k. Okay? Once na nakuha na natin yung pinaka-value ng ating k, sabi niya, isubstitute daw natin tong k-value na to dun sa pinaka-auxiliary equation na nakuha natin sa root table. Okay? And doon sa equation na yun, makukuha natin yung pinaka-intersection point ng ating root locus branch sa imaginary axis. Okay? Now, let us discuss Rule 6, which is find breakaway and break-in points. So, yung mga breakaway at break-in points, okay, dyan sa mga point na yan, okay, dyan mo ma-determine kung saan pumasok o lumabas yung pinaka magiging graph natin. Okay, so may dalawang consideration tayong dapat i-consider para masunod natin itong Rule 6 na ito. Okay, so ang una na dito, kapag nag-exist daw yung pinaka-real axis root locus branch natin between sa dalawang open loop poles, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng breakaway point, okay, between dun sa dalawang open loop poles na yun. So kapag naman, okay, nag-exist ang real axis root
locus branch natin between naman sa dalawang open loop zeros. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon naman tayo ng break-in point between dun sa dalawang open loop zeros na yun. Okay? So, lagi mong tatandaan, ang breakaway at saka break-in point ay nag-i-exist lamang sa ating real axis root locus branches. Okay? Now, meron tayong mga steps na dapat sundin sa pag-determine ng ating breakaway and break-in point. So, ang una na dito, sabi niya, i-determine muna natin yung pinaka-equation ng ating K in terms of S. At yun ay manggagaling doon sa pinaka-characteristic equation ng ating transfer function. Yun yung equation doon sa denominator, okay, ng ating transfer function, which is equal doon sa 1 plus GH equal to 0. Okay? So, once na nakuha mo na yung pinaka-equation ng ating K, kuhanin daw natin yung derivative nito with respect to S at equate natin sa 0. At saka natin kuhanin yung pinaka-value ng ating S. So, once na nakuha mo na yung pinaka-value ng ating S dun, isubstitute natin yung value na yun dun sa equation ng K natin. So, yung mga makukuha nating value dun sa K equation natin na yun, lahat lang ng positive ang kailangan nating gamitin. At yung mga positive value na yun na nakuha natin dun sa K equation na yun, ang tawag natin dun ay breakpoints. Okay? Now, let us discuss the last rule, which is Rule 7. Find the angle of departure and angle of arrival. So, ang angle of departure and angle of arrival ay madidetermine natin sa pamamagitan ng pag-determine ng complex conjugate ng ating open loop poles at complex conjugate naman ng ating open loop zeros. So, yung complex conjugate, okay, napag-aralan nyo na yan sa algebra, sa mga complex number, and also naulit-ulit yan sa topic na circuit analysis 2, okay, sa PACER. Okay, nandun yung complex conjugate. Okay, so ang symbol, okay, ng ating angle of departure ay P sub D. Okay, P ang basa sa kanya, PHI. Okay, that is a Greek alphabet. Okay, so ang P sub D natin, which is the angle of departure, ay equal sa 180 degree minus ng P. So yung formula naman ng angle of arrival natin, which is P sub A, that is equal to 180 degree plus P. So kapag minus, departure. Kapag plus, arrival. Okay? Kung saan yung pinaka-P natin ay equal din sa summation ng mga angle sa poles natin minus ng summation ng mga angle dun sa mga zeros natin. Okay? So, siguro marami sa inyo mga sumasakit na ang ulo sa pag-intindi ng mga term na binanggit natin sa mga rules dito sa pagkuha ng ating root locus. So, maiintindihan mo maigi ito kapag nagsagot na tayo ng mga problem. Okay? At saka, mas lalo mo siyang maiintindihan kung babalikan mo yung mga naunang topic ng ating control system. Kasi yung mga term na pinagbabanggit natin doon sa bawat rule na yun ay natalakay na sa mga naunang topic. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano gamitin yung mga rules na pinag-aralan natin kanina sa root locus. So, sa example number 1, draw the root locus of the control system having open loop transfer function G as a function of S times H as a function of S is equal to 50 over S times the quantity ng S plus 1 times the quantity ng S plus 5. So, ibig sabihin, pinadidetermine sa atin yung pinaka-itsura ng magiging graph ng ating root locus, okay, na manggagaling dito sa open loop transfer equation na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin ay i-determine muna natin yung mga poles and zeros ng ating given transfer function. So, ito yun. So, para makuha natin yung mga zeros, doon tayo kumukuha ng roots doon sa equation ng numerator natin. So, kung mapapansin mo, wala tayong equation sa numerator kasi constant value nakalagay sa kanya, which is 50. So, understood na yun na ang zeros natin ay wala. Okay? So, para naman ma-determine natin yung poles, okay, doon tayo kumukuha ng mga roots doon sa equation ng denominator natin. Okay? Tapos, in-equate natin yun sa 0. So, yun yung gagawin natin. So, yung equation sa denominator ay S times ng S plus 1 times ng S plus 5 is equal to 0. So, yung unang root natin, S is equal to 0.
Okay? Tapos, S plus 1 is equal to 0. So, i-transpose mo yung positive 1 sa kabilang side, you will get S is equal to negative 1. Okay? So, pangalawang root. Tapos, S plus 5 is equal to 0. So, i-transpose mo yung positive 5 sa kabilang side, you will get S is equal to negative 5. So, ibig sabihin, tatlo yung roots natin, which is 0, negative 1, and negative 5. So, kung tatlo ang roots natin, tatlo din yung poles natin. Okay? Now, kung susundin natin yung condition, ang P natin, okay, yung number of poles natin ay greater than sa C kasi wala naman tayong value ng 0. So, ibig sabihin, dahil just sa condition na yan, yung number of branches natin ay equal dun sa number of poles. Kaya yung N natin is equal to the poles which is equal to 3 kasi tatlo yung poles natin. Kasi tatlo yung roots. Okay? So, i-plot natin yung mga poles na nakuha natin. Okay? Yun yung 0. Negative 1, tapos negative 5. Okay? So, X ang ginamit natin kasi poles yun. Kapag zeros, diba, bilog. Okay? So, dahil wala naman tayong zeros, kaya wala ka nakitang symbol ng bilog dyan sa plotting ng ating S-plane. Okay? So, ang pag-determine ng root locus branch, diba, sabi niya, para ma-determine mo na magkakaroon tayo ng branch ng root locus natin doon, dapat nag-exist lang yun sa odd number ng ating mga poles and zero. So, ibig sabihin, ito, negative 1, odd number yan. So, ibig sabihin, mula dyan hanggang doon sa origin mo, is yung line segment na yun, isang root locus branch yun. Okay? So, dito kung mapapansin mo, wala naman tayong root dyan sa pagitan ng negative 1 at saka negative 5. So, ibig sabihin, wala tayong root locus branch sa part na yan. Kunyari, let us say, kung may value dyan na negative 2. Okay? Hindi ka pa rin pwede magkaroon ng root locus dito at saka dito kasi even number ito. Okay? Sabi niya, nag-exist lang ang root locus branch natin sa mga odd number ng ating poles and zero. So, ibig sabihin, dahil ito, negative 5 to, odd number to. So, ibig sabihin, yung branches mula dyan, okay, and so on, papunta doon, okay, magkakaroon tayo ng root locus branch doon kasi odd number yung negative 5. Okay, so, ganun ang pag-determine ng ating root locus branch. Nag-exist lang siya sa mga odd number ng ating poles and zeros. Okay? Now, let us determine naman yung pinaka-centroid at saka angle of asymptotes. Okay, so ang pinaka-formula ng ating centroid, that is alpha is equal to the summation ng real part of the finite open loop poles minus the summation ng real part of the finite open loop zeros over P minus C. So, ang zeros natin ay none. So, ang poles naman natin ay tatlo. Okay, at ang mga value nun ay 0, negative 1, at negative 5. So, sabi niya, dun sa pinaka-formula, summation, okay, ng mga open loop poles natin. So, kaya magiging 0 plus, okay, negative 1, okay, plus, okay, ng negative 5. Para yan dito sa formula na to. So, positive times negative, negative. Positive times negative, negative. Kaya naging 0, minus 1, minus 5 yun. Okay? Minus ng summation ng ating open loop zeros. Eh, wala naman tayong zeros, di ba? Kaya 0 na siya. Over the value ng number of poles natin, which is 3, at number of zeros natin ay wala. So, kaya siya naging 3 minus 0. So, 0 minus 1 minus 5, that is negative 1 minus 5, and that will give you negative 6 over 3. So, that will give you negative 2. So, ibig sabihin, ang centroid natin ay nasa negative 2. Okay? Now, to compute the angle of asymptotes, okay, ang formula naman natin ay theta is equal to the quantity ng 2q plus 1 times 180 degree over ng P minus C. Okay? Wherein, ang q natin ay from 0, 1, 2 hanggang quantity P minus C minus 1. Okay? So, compute muna natin yung pinaka-endpoint ng Q natin. So, that is P minus C minus 1. So, that is 3 minus 0 minus 1, and that will give you 3 minus 1, and that is 2. So, ibig sabihin na magiging value lang ng Q natin ay manggagaling from 0, 1, at hanggang 2.
Okay? So, isa-substitute natin yung mga value ng Q na yan dito sa pinaka-equation na ito para ma-determine natin yung pinaka-angle of asymptotes natin. So, kapag ang Q natin ay equal sa 0, okay, so magiging 2 times 0 plus 1 times 180 degree over P minus C. So, kaya naging 3 minus 0. And you will get, dahil 0 na to, okay, 1 times 180, that will give you 180 degree over 3. So, ang kalalabasan nun ay 60 degree. So, kapag naman ang Q mo ay equal sa 1, so magiging 2 times 1 plus 1 times ng 180 degree over ng 3 minus 0. And that will give you 3 times 180 degree over 3. So, makakancel out na yan. So, ang lalabas sa sagot sa iyo, 180 degree. So, kapag naman ang Q mo ay equal sa 2, okay, so substitute natin doon sa equation ulit. So that will give you 2 times 2 plus 1 times ng 180 degree over 3 minus 0. And that will give you 5 times 180 degree over 3. And that will give you an answer which is 300 degree. So ibig sabihin, ang angle of asymptotes natin ay nasa 60, 180 at saka 300 degree. So ito yung pinaka-centroid natin pag pinlat mo sa real axis ng ating S-plane. Tapos, yung asymptotes naman natin, okay? So, mula dito, okay, ang angle niya 60. Tapos, mula naman dito hanggang doon, 180. Tapos, mula ulit dito hanggang dito, yun naman yung 300 degree mo. So, that's how you plot it. Okay? So, ibig sabihin, para ma-graph natin yung angle of asymptotes natin ng maayos at precise, kailangan mong gumamit ng protractor. Okay? Para maiguhit mo ng tama yung mga linya na yan na nakakulay pula. Okay? Okay, let us continue. Ngayon naman ay i-determine natin yung intersection sa imaginary axis. So, dahil dalawa ang ating asymptotes, which is 60 degree at saka 300 degree na mag-i-intersect sa imaginary axis. So, malaki ang chance na yung graph na mabubuo natin ay tatama sa imaginary axis. Okay, so para ma-determine natin yun, kailangan tayong gumamit ng root array method. Okay, at para mabuo natin yung root array table na yon, kailangan natin gamitin yung pinaka-equation ng ating characteristic equation. Okay? At yung characteristic equation na yan ay nakikita dun sa equation ng denominator ng ating transfer function, which is, dito sa given example sa atin, ang characteristic equation ay equal dun sa S times ng S plus 1 times ng S plus 5. So, i-expand natin yan. That will give you, yung S plus 1 times ng S plus 5 will give you S squared plus 6S plus 5. So, i-multiply natin yung S na yun dun sa term na to. So, you will get S cubed plus 6S squared plus 5S plus K. So, lalagyan mo na siya ng K. Kasi yung K na yun, kailangan natin yung value ng K na yun kasi yun yung magdidetermine ng intersection ng ating imaginary axis. Okay? So, gawa na tayo ng root table. So, mula sa S to the 0, S sub 1, S squared, and then S cube kasi ang pinaka-highest order natin ay cube. So, kaya hanggang S cube. So, ang paglalagay ito sa root table, dahil napag-aralan nyo na ito sa mga naunang topic, okay? So, ang coefficient nito ay 1. Kaya may 1 ka doon. Tapos, ito na. Ang coefficient nito ay 5. Kaya 1, 5 ang nakita mo doon sa unang row. Tapos, doon sa pangalawang row, dito ka na sa even order na. So, 6 ang coefficient nun. Tapos, ito. K. Okay? Tapos, kuhanin mo yung equivalent ng determinants na yun over nitong 6 na value. Okay, kaya kinalabas sa 6 times 5, that will give you 30, and then minus ng 1 times K, that will give you K. Kaya naging 30 minus K over 6. Okay? Tapos, yung S to the 0 natin, dahil constant yan, so kaya yung K natin ang value nun. So, itong equation na ito ang gagamitin natin para ma-determine natin yung value ng K. So, i-equate natin yan sa 0, kaya naging 30 minus K over 6 is equal to 0. So, itong 6 na to pag kinross multiply mo sa kabilang side, magiging 0 na, kaya naging 30 minus K is equal to 0. So, i-transpose mo yung negative K sa kabilang side, you will get the value ng K natin is equal to 30. Now, para makuha mo yung auxiliary equation, yun ay yung second degree equation ng ating root table. So, dito ka titingin. So, that is equivalent sa 6S squared plus K. So, ito yun.
Okay? So, equate mo yun sa 0, tapos i-transpose mo yung positive k sa kabilang side, you will get 6s squared is equal to negative k. So, you will divide both sides by 6, we get s squared is equal to negative k over 6. So, we get the square root of both sides, you will get s is equal to square root ng negative k over 6. Ang k natin is equal sa 30, so if we substitute that, so that will be equal to square root ng negative 30 over 6, and that will give you square root ng negative 5. Now, hindi mo yan mapipindot sa calculator. So, ang ginagawa natin dyan sa mathematics, nilalabas mo yung negative sign na yun, di ba? So, sa circuit analysis naman natin, alam natin na ang j squared, okay, ay equal sa negative 1. So, kaya, ang kalalabasan nun, square root ng j squared, okay, times ng 5. Oh, yan. So, square root ng j squared ay j, tapos square root ng 5. Kaya nagkaroon ka ng value doon na plus or minus ng j square root ng 5. So, ang square root ng 5 is equal sa 2.24. So, ibig sabihin, mag-i-intersect, okay, yung pinaka-graph natin sa imaginary point na positive 2.24 at saka negative 2.24. So, kapag ginrap mo siya, makikita mo ito yun. Okay, yung positive 2.24 at saka negative 2.24. So, dun tatama yung pinaka-graph natin. So, yung asymptote natin, yan yung parang boundary niya. Hindi siya pwedeng lumagpas dun. So, kaya makikita mo yung buka ng pinaka-graph natin na dun tatama siya sa dalawang point na yon. Okay? Now, let us continue. Let us determine the breakaway and break-in points. So, dito sa example na to, wala tayong break-in points kasi, di ba sabi niya sa rule kanina, nagkakaroon tayo ng break-in points lang kung may mga branch dun sa mga zeros natin. Eh, wala naman tayong zero, so wala tayong break-in point. So, magkakaroon tayo dito ng breakaway points. Okay? Yung point na yun na hinahanap natin sa breakaway point na yan, yan yung point kung saan magsisimulang lumabas yung pinaka-graph natin. Okay? So, ang rule doon, di ba sabi niya, kapag may branch doon sa mga poles natin, magkakaroon tayo ng breakaway point. So, dito, mapapansin mo, di ba, meron tayong pole dyan sa part na yan, which is negative 1. So, may branch doon. Okay? Tapos, meron din dito, pole tayo, which is negative 5. So, meron din tayong root branch dyan kanina, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong branch dun sa mga poles na yun. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng breakaway point. So, yung point na yun, pag na-determine natin, doon magsisimulang bumuka yung pinaka-graph natin. Okay? So, gagamitin natin doon yung pinaka-equation, okay, ng ating characteristic equation. Ito yun, yung na-determine natin kanina dito sa step 3. Okay? So, equate natin yun sa 0. So, makukuha natin na ang k natin ay equal sa negative s cubed minus 6s squared minus 5s. So, kukuhanin mo yung pinaka-equation ng k. Tapos, sabi niya, di ba, para ma-determine natin yung pinaka-points na yun, kailangan natin kuhanin yung pinaka-derivative niya. So, kuhanin mo yung derivative ng negative s cubed minus 6s squared minus 5s. You will get negative 3s squared minus ng 12s minus ng 5. Okay? So, para makuha natin yung pinaka-root niya, gagamit tayo ng quadratic equation. Okay? So, ang formula nun, diba, negative b plus or minus square root ng b squared minus 4ac over 2a. So, substitute mo lang yun. So, ito yung a natin. Okay? Yung coefficient niyan. Ito yung b natin. Tapos, ito yung c. Okay, kaya naging negative times ng negative 12 plus or minus square root ng negative 12 squared minus 4 times negative 3 times negative 5 over 2 times negative 3. So, kapag sinimplify mo yan, you will get 12 plus or minus square root ng 144 minus 60 over negative 6. So, pag sinimplify mo yung nasa loob ng square root natin, you will get
12 plus or minus square root ng 84 over negative 6. So, ang square root ng 84 is equal to 9.17. Kaya naging 12 plus or minus ng 9.17 over negative 6. So, unahin natin yung plus muna. So, 12 plus 9.17 over negative 6, you will get negative 3.53. Kapag minus naman, 12 minus 9.17 over negative 6, you will get negative 0.47. So, hindi natin gagamitin itong isang root na to kasi nasa labas na siya ng asymptote natin. So, ibig sabihin, ang tamang point na gagamitin natin dyan ay yung negative 0.47 kasi nasa loob siya ng asymptote natin. Okay, so ito yung point na yun. Okay, yan. Okay, bagay natin yung color. Yan yung point na yun. So, ibig sabihin, dyan, magsisimulang bumuka yung graph natin. Kaya kung mapapansin mo, yung pinaka-graph niya, ito yun. Yan. Tapos, tsaka mo siya kinonekta dun sa intersection, dun sa imaginary axis. So, yan na ngayon yung magiging itsura ng pinaka-root locus graph natin. Okay? Now, to determine yung stability niya, so kung mapapansin mo, lahat ng mga roots ng ating mga poles ay nasa left side ng ating S-plane. So, automatic yun na kapag ang mga roots natin ay nasa left side ng ating S-plane, automatic na yung system na yun ay stable. Okay? So, yung value ng K natin kanina, which is equal sa 30, okay? So, ibig sabihin, yan na yung pinaka-margin niya. Okay? So, kapag K is equal to 30, ang tawag natin doon ay marginally stable, yung pinaka-system. So, kapag greater than o lumagpas yung pinaka-value ng K natin sa 30, magiging unstable na siya. So, lahat ng less than 30 na value ng K natin, stable pa yung magiging system natin. So, that's how you determine the stability using the root locus method. Okay? So, kung mapapansin mo, napakatrabaho nitong topic na ito kasi may graphing na kailangan tayong gawin. So, kailangan mo ng tiyaga sa sagot ng mga problem dito sa topic na ito. At kailangan mong balikan yung topic ng stability kasi nandun yung method ng pag-compute ng root array method. Okay? So, I guess that's it. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye.